verse 19 up to 21. Buksan ko lang po itong talatang ito, pero hindi po ito yung talagang ating pong pinaka-topic. Na ganito po ang nakasaad sa mga salita ng Diyos. Sa unang 1, kapitulo chapter 4, verse 19 up to 21. So, ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tayo'y nagsisibig sapagkat siya'y unang umibig sa akin. Kung ang talata kong ito ay sinulat ni Apostol Juan na tayo ang unang inibig ng Panginoon. Kung bakit tayo ay natutong magmahal, natutong umibig maging sa ating Panginoon. Ang sinuman daw po na hindi umiibig sa kanyang kapatid, nito ay kanyang nakikita paano niyang maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita. At ang sino man na napupuhot sa kanyang kapatid, sabi rin po ng Banal Sulat, ang sino man na napupuhot sa kanyang kapatid ay mamating tao, spiritual. Ang sino man na napupuhot sa kanyang kapatid. So yung mga katabi po ba ninyo, mahal ninyo, o kakaway ninyo. So may mga bagay na maging sa ating buhay na hindi mahirap ibigin. May mga bagay sa ating buhay na handa pa tayong magsakripisyo, magtiis, magtiyaga ng dahil sa ating iniibig. May mga bagay na hindi mahirap ibigin, lalo na kung ito ay desire ng iyong puso. At mayroong mga bagay na hindi mahirap ibigin sapagkat nais mo. Bagamat may mga bagay na ito po ay hindi dapat at hindi ayon sa nais at kagustuhan ng ating Ama, minamahal pa rin natin sapagkat ang puso natin ay talatay. Subalit, sa ating tatalakayin ito ang siyang nais ng ating Ama, ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat ayaw natin, subalit ito ang kanyang nais. Siya ang dapat masunod sa ating mga buhay at hindi ang ating sariling kagustuhan. Ang sabi ng Banal na Kasulatan sa unang commandments, ibig sabihin, 10 commandments, at naliyan naging 2 commandments, 2 utos, at yung pinaka-utos po ay walang iba yung, "O pakinggan mo, O Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon. At mamahalin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip." Ito yung unang utos. At ang pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa na gaya ng ating mga sarili. Ang utos na ito ay ating magagawa
kung nais natin sumunod. At kung mahal natin ang ating mahal na Panginoon ayon sa kasulatan, sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung ako ay inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang mga utos ba ng Panginoon ay mabibigat, may hirap? Tanong ko po sa inyo, kaya po tinan ko, mabigat po ba ang utos ng Panginoon o magaan lamang? Ang sabi ng Biblia, sa 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Unawain po natin, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Ito daw po ang pag-ibig natin sa Diyos. Natuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat, magaan lamang kung nais nating sumunod. So ngayon po, mga kapatid, kaya inopen ko po itong mga versikulo ito sapagkat may isang bagay na dapat natin gawin na sa ating sarili napakahirap at napaka-imposible na mangyari. Subalit sinasabi ng kasulatan na kung mahal natin ang ating Panginoon at iniibig natin siya, tuparin natin ang Kanyang mga utos sapagkat hindi mabigat, hindi mahirap, sa tulong din po ng ating mahal na Panginoon. At hindi niya iutos ang isang bagay na hindi natin kaya. Ito po ang aking sasabihin. Meron na po ba kayong nakaaway? Tanong ko lang po. Sabi nga ng kasulatan, kung maaari lahat ng mga tao makasundo natin, magkaroon tayo ng kapayapaan. Subalit, may mga bagay ang aring mangyari sa ating buhay na hindi natin ito may iwasan na mayroon din pong persecution. In the Old Testament, New Testament, nasabi ng Biblia na may pagkataon na pag isinurrender mo ang iyong buhay sa Panginoon mismo, yung mga kasambahay mo ay maaaring maging kaaway. So ito po ang ating bubuksan na pag-aaral. Dito po sa Matthew chapter 5, verse 41, na ganito po, o sa verse 37. O yun po yung 37 o 38 na po. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapot, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino man sa inyo sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang
kabila. So, ipinakikita ng banal na kasulatan na mayroong mata sa mata, ngipin sa ngipin. So, ito po ay nakasaad in the Old Testament na ganyan ang nangyayari. So, balit may kanaga na binitawan ng Panginoon sa verse 44 na ganyan po ang nakasaad. Datapot, sinasabi ko sa inyo, so yung 43, tingnan nga po natin yung 43, nakalagay sa itaas, nakita po po. Ano po yung nasa itaas? Love. Love. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Magaan po ba ito o mabigat? Master Carla. Nagyo tayo niya, sister. Nagyo tayo po. Puta, nakit may pangulo, uli may kasundo, bubukal na kadaya. Dahil may kitang-kitang kita, tilagin mo ito, bahay mo. Bahay mo, bubukal tan din. Pero ito, ikit may pangutang emo, kasundo, bubukal na kadaya. Yan ang utos ng Panginoon. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Sabi po, narinig niyo sinabi, ibigin mo yung kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisikusin upang kayo'y maging anak ng inyong Ama na nasa langit. Kapag ginawa natin na minahal natin ang ating mga kaaway, tayo daw po ay magiging anak ng ating Amang nasa langit. So, ibig sabihin, kapag ang iyong kaaway ay hindi mo minahal, hindi ka anak ng Amang nasa langit. Kabaligtaran po. Dahil sabi niya, ang sino man na nagmamahal sa kanyang kaaway, siya ay magiging anak ng Amang nasa langit. So, isa po sa nais ng ating Ama na ang ating kaaway ay ating mahal. Sino po sa inyo ngayon ang mayroong kaaway na hanggang ngayon kapag inyong nakikita, ini-istab ninyo? Na kapag inyong nakikita, sana masagasaan ka ng rin. Na inyong sinasabi, sana mamatay ka na mamayang gabi. Nakala ko rin may, nakala siguro gagawa ka niya. Prayer request na pakando. Madengge yun. Medyo mabait yata eh. Pero ito po ang utos ng Diyos. Labag man sa ating kalooban, labag man sa ating isip, labag man sa ating nais, labag man sa ating kagustuhan. Pero iyan ang nais ng ating Panginoon. Sabagkat kung ating mapahalin ang ating mga kaaway, dito na sinasabi ng banal na kasulatan na ikaw ay totoo, na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Tayong lahat
ay na nagkaroon na po ng hindi pagkakaunawaan. Maging minsan sa mga kaibigan, sa mga kapatid, kapitbahay, may pagkakataon, lalo na kung kinichismis ka. Masakit na pananalita. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin sa iyo. Magbibigay tayo ng halimbawa, meron pa po kadugtong yan patungkol sa pagmamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, kinakailangan kapag ang iyong kaaway ay nagugutom, kinakailangan na siya ay pakanin mo. At kung siya'y nauuhaw, kinakailangan na siya ay painumin mo. Yan ang utos ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan kung ang iyong kaaway ay nagugutom, kinakailangan pakainin. Sa aklat ng Romans chapter 12, verse 19, sa Luke chapter 6 po, marami din po patungkol doon sa love your enemies. Sa Luke chapter 6, 37, 37, hanggang ganyan po. Marami po diyan. Kadugtong po yun. Ang sabi ko, huwag kayong mga bigatihan, mga iniibig. Kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Huwag po ninyo. Kapag ikaw ay nilalait, kinuputya, ginagawa ng hindi maganda ng iyong kaaway at anumang mga bagay na masasakit, na halos iniisip mo na ikamamatay mo na. Anuman ang gawin na ikaw man, mga kapatid, ay pinagbuhatan ng kamay. Anong sabi ni Lord? Kapag sinampal ka sa kanang pisngi, dahil namaga, may naluto yun. Siyempre, ibigay mo daw po yung kaliwang pisngi para magpantay. Sabi ko, bakay na. Bakay na pamumur meron, baka yung isa pa lang, medyo pamunod ko rin. Baka lalaki ang pamubunan eh. Baka sa kananay batang. Ibigay pa kaya yung kabit na. So ang ibig sabihin, kapag sinampal ka sa kanan pisngi, ibigay mo pa yung kaliwa, huwag kang gaganti, mahalin mo siya. Naman, tangpalin na pa, tangpalin mo pa. Pag-ibig. Pag-ibig po ang nais ng Panginoon. At dito, masusubok yung ating temperance. Dito, masusubok yung ating pagtitiis. Yung ating self-control. Dahil kung hindi mangyayari ito, baka mayroong itak, tatagain mo na iyan. At isa yan na nakasaad sa Biblia na bunga ng Espiritu.
Pero kapag ang works of the flesh ang iiral, baka mapatay mo ng hindi oras. Ang sabi ng Lord, Father, forgive them for they that know what they do. Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Baka mangyari sa atin, Ama ko, patawarin mo ako, mapapatay ko ang taong ito. Baliktad na. Diba? So, yun po ang sabi naman. Huwag kayong gaganti. Nasaktan lang kayo, iniisip ninyong nahagrebyag kayo, iniisip ninyong kawawa kayo, gamitin ninyo ang tuhod ninyo at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Nabigyan ka ng kalakasan at pagtitiis. Nandoon yung pagsumika sa tulong ng Panginoon na masunod natin ang kanyang nais. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, maging sa mga alagad ng Diyos, kung kayo ay umusigin, kapag kayo ay inusig, ako ang kanilang inusig. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, sino ang magtatanggol sa iyo? Ang magtatanggol sa iyo ay walang iba kundi ang Panginoon. Huwag kang gaganti, ipagkatiwala mo sa Panginoon, sa daan ninyo kasama ako, na iyan ang command ng ating mahal na Panginoon na isinulat at nasa kasulatan na ito ang dapat gawin. Nasabi ng banal na kasulatan, mahalin natin ang ating kaaway. At ang sabi ng Biblia kasunod po na na-mention ko nga po sa inyo, o magbibigay tayo ng halimbawa muna sa Bible bago natin ipagpatuloy yan. Sa banal na kasulatan ay mayroon pong pangyayari. Sa 2 Kings chapter 6 verse 14 o 23, dito po yung mga Syrian at sila po ay magkikipagbaka sa mga Israeli. Sa pangyayari ito sa panahon ni Elijah o ni Elisha, na dito po mga kapatid o sa panahon ni Elisha, ni Eliseo, dito rin ay meron tayong makikita na napakagandang pangyayari na experience po ni yung kasama po ni Elisha na si Gehazi, dahil maraming mga kaaway na kanilang nakikita. Pero ang sabi ni Prophet Elisha, huwag kang matakot sapagkat mas marami ang sumasakit. At ang sabi niya, Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata. At nang binuksan ng Diyos ang mga mata ni Gehazi na kasama ni Elisha, nakita po ni Gehazi na yung
sa kanila na magkabundugan po at napakaraming magkarway at natin po yung mga angels ng Diyos. Ang sabi po nito, kaya sinagsugoroon ng mga kabayo at mga karo at ng isang malaking upo. At sila'y naparoon sa gabi at tinugkob ang bayan sa palibot. At nang ang lingkod na lalaki ng Diyos ay magbangon maaga at maglabas narito sa upo na may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa awa natin, Panginoon, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya nakakita at narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Tignan po ninyo, at nang kanilang lusunin siya ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, ibinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayan ito at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Sa ito na po mga Syria na ito, nagnanay sila po'y digmain. So nakikita natin ang kasaysayan nito, ang pangyayari nito, na ito po ang siyang nangyari. Binulag daw po ang mga mata nito at nang sila po ay buksan ng pangunawa ng kanilang mga mata, sila po ay nasa gitna na po ng Samaria. At ang sabi ng hari, gusto nang gagawin para patayin, pero ang sabi ni Elisha, huwag ninyo silang dadahasin, papatayin. At inuutos ni Elisha na sila po ay bigyan ng pagkain. Ang sabi po rito. At sinabi nila sa kanila, dito ang daan o ang bayan man, sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa lalaki na inyong hinahanap at kanyang pinatnubayan sila hanggang sa Samaria. At nangyari nang sila'y magsatiting sa Samaria na sinabi niya sa iyo, Panginoon, inilat mo ang mga mata ng mga lalaki ito upang sila'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang kanilang mga mata at sila'y nakakita at narito sila'y sa gitna ng Samaria. At sinabi ng hari na sa Israel kay Eliseo, nang makita niya sila, ama ko, sasaktan ko ba sila? Sasaktan ko ba sila? At siya'y sumagot, huwag mong sasaktan sila. Sasaktan mo ba ang iyong biniyag, ng iyong tabak at ng iyong busog? Maghain ka ng tinapay at tubig sa harap nila upang kanilang makain at mainom at magsiparoon sa kanilang Panginoon. At ibinaganda niya ng malaking pagkain sila at nang sila'y makakain at makainom, kanyang pinayaw sila at sila'y nagsiparoon sa kanilang Panginoon at ang pulutong ng Syria ay hindi na naparoon pa sa lupain ng Israel. So noon pa ay mayroon ng pangyayari. Nito ay nakatala sa kasulatan. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10 verse 4, ang lahat ng mga bagay na naisulat sa lumang tipan na mga kasaysayan, ito ay magiging aral natin. So ikinakikita ng banal na kasulatan na sabit na sila ay patayin. Ano ang kanilang ginawa? Sila ay binigyan ng pagkain at inumin. Kapag iyon ang ginawa
natin na ayon sa salita ng ating mahal na Panginoon na nakatala mag-isa sa aklat ng Peter, at ito po yung Romans chapter 12, ulitin natin yung verse 20, na kapag sila po ay nagutom at sila'y ating pakainin at sila'y ating painumin, ikaw ay naglalagay ng parang apoy sa kanyang ulo. Kaya kung yung kaaway magutom, pakanin mo, kasi mawaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubundin mo sa kanyang ulo. So, ginagawan ka na ng kasamaan, ang iginagawa pa ay kabutihan. Kaya doon sa verse 21, huwag kayong padaig. Ang sabi po, sama-sama, kundi daigin ninyo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Kapag ginawag ka ng kasamaan, huwag kang gaganti ng kasamaan. Iba yung tayo wala sa kamay ng Diyos, sa presensya ng Diyos, na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, na ngayon na tayo na po ay nasa kaliwanagan, na tayo nasa kamay ng Panginoon, na tayo pag-aari na ng Diyos, mayroong pagbabago. Pero hindi mo sinasabi, hindi tayo nagkakalit. Hindi tayo nagkakasala. Pero yan ang command ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Ephesians 4:26, magalit ka, subalit huwag kang magkasala. Kayo'y magagalit at huwag kayong magkasala. Huwag lubog ang araw sa inyong galit. So, ibig sabihin, nagagalit ka, pero mayroong control. Mayroong temperance. Mayroon kasi na kapag nagalit, mayroong kaaway, kahit ano na po yung mahawakan, binabato. Diba? Pati yung cellphone, ibinato. Pagkatapos, na siya mahinas na sa mga yung cellphone, baka na pamahan. Mayroong mga taong walang self-control. Mayroong mga taong ganyan na kahit anong gawin mo, awatin siya, lalong nagwawala. Kaya, nasabi ko po at tinanong ko po sa inyo na ang mga utos ng Diyos ay magagaan kung nais natin sumunod sa tulong ng ating Panginoon. Dahil kung sa ganan ating sarili, hindi natin kaya. Pero yamang tayo ay naglilingkod sa Diyos at nais natin pumunta sa langit at makasama ang ating Ama, kinakailangan na tayo ay magsumika na masunod ang kanyang kalooban. Kaya sabi niya, kapag siya ay nagutom, pakainin. Kapag ginawa mo ito, sabi ng Biblia, pinainom mo siya parang apoy ang nilalagay mo sa kanyang ulo. Mausin siya yan. Di mo pa rin matura, gaganti ang pagkaya pa. At hindi lang yun ang kanyang iniisip. Kapag ang inyong mga kapitbahay na yung mga kaaway ninyo, hindi nyo kabati, binibigyan nyo ng pagkain, lechon manok,
lechon bali, ano yung mga pagkain na masasarap, adobo, tinola, wag lang dinuguan. Pero mga nag-request sa araw niya siguro talakay natin, yun daw po dinuguan. So kapag ibinigay mo ito, yun na lang magtatali. Hindi ko na ilalayo. Sister Berta, Sister Rosie, Sister Rosana. Magkakaaway-away yan. Sister Berta, nandun na lang po. Nandun may dala siyang adobong manok. Nanilutong baka. Binibigyan niya Sister Rosie, Sister Rosana. Kakain kaya Mr. Rosio, Mr. Rosana. Diyan dirit. Po, natin niya pang laso din eh. Bakit? Kanang niya pati kamahal na. Siyempre, isip ka na. O talaga, kalas ko na anak. Siyempre, hindi talaga kakainin kahit ako lang na kahit na. Susubukin ko muna yung konti. Kung meron ng aso, meron pusa kapag namatay yun. Kapag hindi namatay, ito yung kakainin. Maging maestri tayo, di ba? O kaya kung nagbibigay siya, pero may pako, hindi ka pako. Kung may yaman yan, ano ba? Pero sa totoo lang po, sabi nga po nila wala daw kung makakagawa. Diyan na mo, umiyak ka ng impyerno, ay nakapatawa niya. Sinabi niya pa, impyerno umiyak. Subalit yan po ay utos ng Diyos. Mga kapatid, sa bagay na ito, dito talaga tayo masusubok. Kung niisip natin mabigat, pero dito natin mapapatunayan na talagang mahal natin ang Panginoon. Kaya sabi niya, kung ako'y iniibig, patunayan ninyo na sundin ang aking mga utos. Kapag ang inyong kaaway, siya po, mga kapatid, ay napapaham, napapaliwanag. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. Dapat ba tayo matuwa? Dapat ba tayo gumalakpak? Buti nga sa'yo. Sa Kawikaan, chapter 24, verse 17, ganito po ang nagsabi. Kung ang iyong kaaway ay mabuwag, huwag kang magalak. Pagka ang iyong kaaway ay nabubuhay, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuhay. Kaya kanu matutula o nakakit may ibabagsak, akakit may ipapasala, unang mambagay manilyan kayang imasanti. Eka po ano matutulan. Eka magsaya. Huwag kang matuwa kapag ang iyong kaaway ay nabubuhay. Sapagkat nais ng ating Ama, ng ating Diyos na makapangyarihan, na sa halip na tayo ay magalit, sa halip na tayo ay gumanti, sa halip na tayo gumawa ng kasamaan, na tayo magsalita ng hindi maganda, nais ng ating Ama
na siya'y aming kahabagan, na siya'y aming kaawaan, sapagkat kung ang isang tao ay namumuhay sa hindi magandang bagay, kung siya'y mawalan ng buhay, kung siya ay hindi nakapanumbalik sa Diyos at siya, mga kapatid, ay namatay sa kasalanan, na hindi nakapagsisi, kung ikaw ay nasa katwiran, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, nais ng ating Panginoon na siya ay iyong kahabagan, na siya ay iyong idalangin sa Panginoon upang siya maliwanagan, upang siya ay hindi papahang. Sapagkat mahalaga ang bawat kaluluwa ng bawat tao. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang Diyos ay nagpapaulan sa mga masama, sa mga mabubuti, kung ang Diyos ay nagpapasikat ng araw sa matutuwid at sa hindi matutuwid, ipinakikita ng Diyos ay hindi nagtatamis sa kanyang mga bagay na biyayang nakikita niya. Subalit pagdating ng paghuhukom, kung ang isang tao ay mawalan ng buhay, ito po ang nakasaad sa Biblia. And it is appointed once to die, and after this, the judgment. Buhay na walang hanggan, at buhay na walang hanggan, pero walang presence ng Panginoon, hindi. Nasa halip na ikaw ay magalit at mag-iinit kung ikaw ay ginagawa ng kasamaan ng iyong kaaway. Isa'y iyong idalangin sa Panginoon. Pray for them na sila'y maliwanag. At sa mananalangin mo, maging ang sarili mo. Nagkakaroon ka ng kalakasang espiritual na sa pananalangin mo na ikaw ay nakaluhod, na ikaw ay umiiyak. Panginoon, patawarin mo siya, kahabagan mo siya. Panginoon, tulungan mo ako na mapagtagumpayan ito. Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan at pagtitiis. Panginoon, baka mamatay mo siya. Ibig sabihin, maging yung sarili mo ay itinadalangin mo, hindi lang yung kaaway mo. Sapagkat tayo ay na nagkakamali. Hindi tayo perfecto na maaari tayo magkasal. Ang sabi ng 7:20 ng aklat ng mga Gawa, walang tao gumagawa ng mabuti na hindi nagkakamali ang sarili. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So isipin mo rin na ikaw ay nagkakamali. Isipin mo rin na ikaw ay nagkakasala. Ikaw ay pinahabagan, ikaw ay tinawagan, tinatawad ng aking dakilang Diyos. At siya naman sana kung ang iyong kaaway ay nagkakamali at nalilihis ng landas. Panginoon, habagan mo siya. Panginoon, buksan mo ang kanyang kamunaw. Ito ang ginawa ni Stephen. Sa Acts chapter 7, dito po sa chapter 6, isa po si Stephen sa 7, sa 7 po, doon nakatiwala sa dula. Chapter 6, chapter 7, nangaral na po siya. At maraming naniwala sa kanya at sa kanyang pangangaral, marami ang mga Hudyo. Maraming mga tao na nandoon. Na hindi siya pinaniwalaan na sa halip na sila'y maniwala na magsisi sa kasalanan, na sila'y manumbalik sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, nagalit ang mga tao sa kanya. Dahil hindi niya matanggap ang kanya mga sinasabi, ang mga salita ng Diyos, salita ng Jeremiah,
Nang sabi niya kay Aring Herodias, hindi dapat na ang asawa ng iyong kapatid ay kunin mo upang maging asawa. Sabi ni John the Baptist. Sinabihan niya yung hari at reyna. Hindi siya natakot basta yung katuwiran ng kalooban. Ang salita ng Diyos, ito po ang kanyang sinabi. Di ba mawalan siya ng buhay? Nagalit po si Herodias nung araw na sumayaw yung anak ni Herodias. Natuwa si Herodes at anuman ang humingin kahit na kalahati ng aking karyariyan o kayamanan bibigay ko sa iyo. So yung anak ni Herodias, pinatay niya si Herodias, sabi niya, ang hingin mo ay ang ulo ni John the Baptist. At napugutan ng ulo si John the Baptist nang dahil sa pangangaral, sa kalooban, sa kagustuhan, sa salita ng Diyos na walang kapit. Sapagkat ang Ebanghelyo, ito ang pinakamahalaga sa lahat upang ang sandao ay maligtas kung si maniniwala at manlilingkod sa habag at biyaya ng ating Panginoon at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang nangyari kay Esteban na sinangaral sa katwiran ng Diyos sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At nang siya po, mga kapatid, ay tumingala sa langit at nakita ko na nabuksan ang mga langit at nakita ko si Jesus na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos dahil nakita niya ang glory ng Diyos. At ang sabi po sa 59 at 56 ng aklat ng Book of Acts, dito siya dumalangin na Ama ko, alalahanin mo ang aking kaluluwa espiritu at huwag mong iparat ang kasalanan nito sa kanila. 59 and 60 ng chapter 7 ng Book of Acts na ganito po ang nakasaad. Doon sa last verse po at sa ganyan po nakasaad. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanitloon at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya, nito ay nakatulog siya. Yung nakatulog siya, ibig sabihin, namatay siya. Ayon sa Acts chapter 8, siya'y namatay. Pero anong kanyang naging dalangin? Ang Panginoong Jesucristo na sinakapako sa krus ng Kalbaryo na sinilalay tinubusin. Alam kanyang sinabi, Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Kaya tuksain ng Diyos ang mga tao. At hindi rin sinabi ng Panginoon na magsugo siya ng laksa-laksang anghel. Alalahanin mo ang aking espiritu. At ang natugtong, hindi niya sinabing, Panginoon, tuksain mo sila. Panginoon, iparatang mo ang kasalanan ginawa nila sa akin. Panginoon, ipagiganti mo ako. Hindi niya ginawa ang mga katagapto. Kundi nandun pa rin yung habag, yung awa, yung pag-ibig bagamat sinasasaktan. Kapag ikaw ay dispose ng Espiritu Santo ng Panginoon at kapag ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, katulad ni Esteban, magagawa natin ito na kaya mong idalangin sa Panginoon, na kaya mong ipagayuno, na kaya mong iiyak sa harapan ng Panginoon, maging ang iyong kaaway. Totoo, sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Espiritu ng
Dahil ang Diyos ang siyang kikilos sa inyong buhay, sa ating buhay. Hindi mo masasabi na si mapahamak, na si mamatay, na si masumpa. Hindi mo talaga sasabihin yun dahil ikaw ay lumalakad sa Espiritu sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At hindi ka masasaktan, kundi nandoon, ulitin ko po, nandoon yung habag, nandoon yung mercy, dahil ikaw ang nabuksan ng pagnawa ng Panginoon na alam mo ang kalooban ng Diyos, kaya hindi mo masasabi siya ay napahamak. Dahil ikaw man ay dating makasalanan, na ikaw ay namumuhay sa kaliliman, na ikaw ay kinahabagan at biniyaan ng kaligtasan ng Panginoon. Sa iyong mambing talaga, meron tayong minsan nag-resibo, impulsive, ganyan nangyayari, minsan katulad dito. Kaya mga kapatid, ito yung sinabi ng Panginoon na sinasabi na walang makakagawa, hindi totoo. Mayroong nakagawa. Sabi nila, si Lord lang makagawa, hindi po, mayroon, sister. Si Joseph ginawan ng kasamaan ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang mga mahal sa buhay ng mga kapatid, na siya iniulog doon sa balon, na siya pinagbili, na siya papatayin. Pero, hindi siya naman. Dahil nandoon yung love, nandoon yung compassion, nandoon yung mercy, nandoon yung grace, nandoon yung pong talagang sabihin natin pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya, kalaban din natin ang ating sarili. Praying for them, nandiyan po ang kapatid. Yan ay utos ng Diyos. Nais ng Panginoon, dahil sabi ng Panginoon, hindi ay natandod ang aking nais, kundi ang nais ko ay ang habagan ako. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo'y kinahabagan, dapat di kayo maharap, maging sa inyong kaaway ka. Kaya kinakailangan po tayo lahat sa tulong ng Panginoon, magsumikap, encourage po, manalangin, magbasa ng Biblia, kailangan po. At ang ating paglilingkod ay hindi biro-biro. Ulit yung sinasabi, nakasalalay ang aking kaluluwa sa lang aking buhay. Handa na ba tayo mamatay? Kung mamatay tayo, handa na po ba tayo mamatay? Sa katulad. Hindi natin nahawak natin. Walang ang buhay, walang ang gamuhan na kasama ng Panginoon. At ulit ko sinasabing, meron walang ang gamuhan. Mga kapatid, nakikita natin ang sitwasyon maging sa ating kapaligiran. Kinakailangan tayo magpatuloy at magpakalas. So anuman mga pagsubok na maaari natin harapin, hindi natin alam ang araw ng bukas. Anuman ang mga delubyo na maaari natin harapin, na minsan hindi pagkakaunawaan, na minsan may mga bagay na ayaw natin mangyari. Tandaan po ninyo, tumingin sa Panginoon. Ang Diyos na siya makapagliligtas sa atin at pagsunod natin sa kalooban nito. Hindi tayo liligtas ng tao, hindi namin kayo magliligtas, kundi sa tulong ng Panginoon, ang pag-ibig, abang at biyaya ng Diyos at sa inyong pagsunod sa kalooban nito. At ang kaligtasan ay hindi. Pinakagol natin ay ang kaligtasan. So, na-mention ko po kung sa kami na mayroong mga nagsasama na hindi legal. Dahil
fornication, wala silang bahagi sa kaya ng Diyos. Dahil mahalaga sa ating basbas ng mga. Subalit na may mention ko, nasasabi ko, ganyan man ang inyong katayuan, na kayo magpatuloy maglingkod sa Panginoon. Kaysa hindi na kayo lumalaw. Yun ang mention. Bila, hindi natin hawak ating buhay, nalisin ng Diyos ang iyong buhay. Pero ang nakakatakot, kung mawala ang ating buhay na nasa kasalanan, yun ang mabigat. Walang purgatorio, kundi po Panginoon. Mahal kayo ng Diyos, mahal namin kayo, at mahal niyo kami. At idalangin niyo kami sa atin. Pagdalangin tayo, magkaroon tayo. Yan ang kailangan. Buhay natin, ulitin ko, hindi natin hawak. At ang pagbabalik ng Panginoon, nandiyan science, hindi natin alam kung mayroon, kung kailan. So, napakainam na handa tayo ng mga oras sa tulong ng Panginoon. Huwag kayong mahagatuhan sa mga problema. Huwag kayong mahagatuhan sa mga pagsubok na maaaring yung maranasan. Minsan, sa mga pagsubok na nakaraan, na minsan na nangyari, huwag kayong papekto. Patuloy kayo maglingkod sa Panginoon. Yan po kayo. Manangan tayo sa ating ng Diyos. Sa nila ng Diyos, ito ang ating susundin. Dahil yan po ang utos ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kaaway. Yan ang nais ng ating Panginoon.